Good morning mga kabayan, mga kaibigan. Nandito naman tayo, si Tatay sa Uma. Nandito tayo ngayon sa Gilingan Go. Dahil yung nauna kong vlogs, yung tungkol sa gusto nyong magnegosyo ng tulad nito, rice milling. Ito na ang tips na ibibigay ko sa inyo. Siguro makabigay ako ng masusunod nyo para hindi na kayo makagasto ng malaki. May tips na mahahandog ko sa inyo. Sige, dito tayo. Dito tayo sa aparatos. Ang suggest ko lang sa inyo na bumili kayo ng aparatos na matibay, tulad ng Kaniko rice mill. Kaniko nga aparatos made in Japan. Mahal pero tumatagal. Ang parts palit ka, matagalan dahil matitibay. Hindi tulad nito, tingnan nyo mabuti, mamurahin lang na aparatos, palit ka ng parts, ay okay lang yun. Pero yung ano niya, hindi pang matagalan yung operasyon dahil madali lang masira. Bukod sa Kaniko, Sataki maganda rin, Japan made rin. Ang Sataki, ganito ang design. Ganito. Ang sa Kaniko naman, balik tayo sa Kaniko, iba naman ang design noon. Makita niyo naman sa sa YouTube yung ibang rice mill, yung Kaniko ang ginagamit na brand. Yun, bilhin niyo yun kahit mahal. Tagal kayong makapagpalit ng mga parts at saka matibay ang aparatos. Dito naman mumurahin lang to, at sa nakita ko ang daling masira dito yung sa blower pan, yung humahagis ng rice hull o labhang ang tawag sa amin. Yun ang unang na sira. Ipakita ko sa inyo yung naunang nasira. Ito. Ito. Ito naman, mahal ang makabili ka ng mahal nito pag magpalit ka. Ito yung niya, tinatawag na ply. Ito ang original sa mumurahing aparatos. Manipis lang, kaya tingnan nyo, wala na, hindi na magagamit, papalitan mo na. Alam nyo ba kung magkano to? 250. Ito, 4 na piraso. Kasi dito to nakalagay Yan. Yan. Tapos dito ito Dito. Ito ang tumatapon sa labhang, na tawag labhang. Dahil mumurahin ito, madali lang nasira.
pag palitan mo ito, mahal to eh. Kaya iwas ka dito. Hindi tulad ng mga mamahaling aparato, tagal mo na palitan. At saka ito naman manipis, kaya dali lang naputol oh. Ito, tingnan mo, naputol kaagad dahil manipis siya eh. Sa 2 taon, 3 beses na ako nakapagpalit nito. Oo. Pero dahil sa kamahalan, yung pangatlo, niwilding ko na lang. Oo. At itong bearing, pag magpalit ka ng parts, wala pang 1 taon, nagpalit na ako. Oo. Dali lang masira. Ito mga bearing na pinapalit ko sa aparatos. At saka ito namang pillow block, kung wag kang bumili ng wag mong lagyan ng maliliit dahil talagang dali lang masira. Siguro mga full operation mo sa isang araw makagiling ka ng halimbawa 30 hanggang 40 sakos. Ay ito hindi tatagal, 1 buwan lang sira na kagad. Kaya pag maglagay ka ng pillow block, kailangan talaga yung mga malalaki. Tulad nito ito. Kailangan malaki para tagal masira. Hindi tulad nito. Ito ang unang ni-install ng installer eh. Kaya wala. Pinalitan ko na agad dahil madaling masira. At kailangan meron ka ring tools para pag may masira, may magagamit ka kaagad. Ito, mga tools ko. Ito. Meron ka ring nito para sa mo palay. Yan. At saka yung pinaka-importante yung ito. Nasira na kaagad oh. Dapat ito kaya matagal to masira dapat. Kaso mumurahin lang ang aparatos kaya nasira. Meron naman akong kaibigan diyan sa kabilang baryo. Yung brand ng aparatos niya sa Taki. Sabi niya 25 years na yung Taki niya pero ang ganito hindi na talaga nasisira. Hindi tulad ng mamumurahin. Ito mga 5 taon ko lang nakakinabangan. Ito sira na kaagad no? Ngayon kung bibili ka nito, ang mahal-mahal man naman, para kang bumili ng isang buong aparato kapag ito ang nasira. Kaya ang tips ko para maiwasan na hindi masira, atagal masira, hindi bumili ka na lang ng mamahaling aparato. Tulad ng Sataki, Japan made, KRM, Kaniko, rice mill. Bumili ka na lang dahil matibay. Tingnan nyo yung ko. Ito. Sira na. Hanggang lang 5 years. Ito ang niya, bandiha, tinatawag naming bandiha. Wala na. Dito siya nasisira dito. Dahil ang nilagay nila rivets lang. Tingnan rivets. Tapos ang rivets pa naman na nilagay maliit. Ito pinalitan ko na lang ng laki-laki konti. Kaya
ano ito eh, mumurahing aparato. Hindi ko na lang sabihin kung anong ano niya, brand o pangalan. Basta kay ang sa akin lang, huwag nyo kayong bumili ng mga mumurahin. O dito tayo. Sandali lang mga kabayan, no? Itong luma kong aparatos, meron pa lang naglilimlim na hinahin, mano. Ay! Napisa na, may sisiw na, oh. Dito pa siya gustong maglimlim, oh. Nok-nok! Meron siyang mga sisiw. Okay. Oh, ito naman yung una kong aparatos. Oh, sira na. Ito, unang nasira. So, wala na. Hindi mo na mapakinabangan. Mumurahin lang kasi. Hindi ko na ginagamit. Ito ang ipakita ko sa inyo, yung blower pan. Ito. Oh. Blower pan, oh. Oh. Madilim. Dito tayo sa Ayagan shifter. Para makatipid kayo, tulad nito, ang ginawa ko kahoy. Dahil pagbakal, malaking gastos. Kaya kahoy ang ginawa ko. Oh. Matibay naman kahit kahoy. Oh. Ito, ano na ito eh, 8 years. Ito ang tinatawag na paddy cleaner. Gumawa na lang kayo ng kahoy. Yan. Sinasala yung ano, ito. Hindi na ito makasabay sa palay dahil sinasala niya. Yan. At saka sa ano naman, elevator, gumawa din kayo ng tulad nito. Makamura kayo. Ito, kahoy lang ang ginawa ko. Elevator. Yan. Kapag magpagawa ka ng bakal, mahal ang ano sa ano, pagpabrikit. Kaya kahoy na lang ang pinagawa ko. Yan. Ganitong design ang dapat yung sundin. Yan. Hindi tulad na itong isa. Ito, hindi maganda itong klase na elevator. Huwag niyong sundin ng elevator na ganito. Palaging nababara. Palaging humihinto ang operasyon. Dahil malaki kasi.
ang iyong palay hindi na maano sa cup, hindi makapasok dito, nakapundo yung palay, kaya laging nagbabara. Kaya huwag yung gayahin ganito. Ito naman, ito ang gawa ng installer dati, yung nagpa-install ako nitong gilingan. Ito ang ginawa nila. Pangit, hindi maganda. Masyadong malaki. Oo. Simula dito, kung susukatin mo hanggang dito, abot ito ng 12 inches eh. Dapat lang dito lang 6 inches. Tulad nito. Oh. Ito 6 inches lang 'to eh. Dito simula hanggang dito 6 inches. Oh. Samantalang ito malaki. Oh. Yan. Simula dito hanggang dito 18 inches. Masyadong malaki. Kaya palaging nababara. Dahil dito na nahuhulog ang palay. Ito napupundo. Kaya tips ko sa inyo, huwag niyong gayahin ganitong elevator. Ito 6 inches. Tapos dito 7 inches. Kasama itong takip, naging 8 inches. Yung sa kabila naman dito 7 hanggang dito 7 inches. Kasama yung takip 8 inches. Pero yung kapal niya 6 inches lang. Ito ang maganda. Hindi kayo nababara. Tuloy-tuloy ang operation. Ito, tingnan nyo. Ito nasira din. Ni-repair ko na lang dahil yung ginamit nila na rivets maliit. Pinalakihan ko ng konti. Ito na. Malaking rivets, kumakapit ng gusto. Kasi pag commander ito, ito eh. Anong tawag ba yan sa Tagalog? Nag-uyog-uyog. Gumagalaw. Kaya siyempre kung maliit lang ang rivets, di masira, tanggal, di wala na. Kaya malaking rivets na nilagay ko. At saka kailangan mayroon din kayong ganito para pang haul ng isang sakong palay. Kailangan mayroon kayo nito. At saka mayroon din kayong anong tawag, timbangan na ganito, 120 kilos. Yan. Huwag kayong bumili ng maliit na 60 kilos. Huwag. At dito naman sa shifter, sa bigas, para makatipid kayo, kahoy na lang ang gagawin nyo. Dahil pagbakal, malaki ang gagastusin nyo. Excuse. Ito, kahoy, nagawa ko. 3,000 lang ang gasto ko nito. Pagbakal, kulang ang 10,000 mo dyan sa bakal.
Kaya kahoy na lang ang ginawa ko. Balik tayo dito. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Pag masira to, wala na, tapos na ang maliligayang araw mo. Hindi ka na makagiling. Oh. Manipis lang kasi ang ang metal na ginagamit eh. Yan. Sira. Basta mumurahing aparatos. Yan. Yung sa kabila naman, to. Oh. Ano? Sira din. Sa Sataki, makapal ang bakal. Kaya hindi madaling masira. Ito hindi na ito mapakinabangan eh. Oh. Ito tingnan mo mabuti oh. Manipis lang. Oh. Manipis. Kaya wala, hindi mo na mapakinabangan. Siyempre hanap buhay mo yan eh. Tapos bibili ka ng mumurahin, ay wala. Hanggang 2 taon lang ang operation mo. Hindi na maibalik yung kapital mo. Oh. Oh, wala na. Wala na. Oh, hanggang dito na lang. Sa susunod na namang vlogs, ipakita ko sa inyo yung operation ng gilingan. Maraming salamat. Ito si Tatay sa Life in the Farm. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming salamat.